Nobela ni Nena. Libreng Tagalog stories para sa'yo. Sa isang mainit na umaga sa palengke ng Maynila, naglalakad si Jenny papunta sa kanyang tindahan ng isda. Katabi niya si Marisa, ang kanyang kaibigan mula pa noong kanilang mga araw, sa bahay ampunan. Magkasama sila sa pagtinda ng isda, magkasabay lumaki, at ngayon ay magkasama din sa isang bahay para makatipid sa gastos. Grabe Marisa, ang daming tao ngayon sabi ni Jenny habang inaayos ang mga isda sa kanyang tindahan. Talaga, bes. Pati mga turista andito na rin, sagot ni Marisa, na abala rin sa pag-aayos ng kanyang tindahan. Sana mabenta natin lahat ng isda natin ngayon. Napangiti si Jenny sa kaibigan. Oo nga, sana nga. Baka may bagong customer tayo mamaya, malay mo may malaki-laking order. Habang abala silang dalawa sa kanilang mga gawain, isang lalaki ang biglang lumapit sa kanilang tindahan. Siya ay isang gwapong binata na nakadamit ng maayos. Siya ay si Raymond, isang sushi chef sa isang classy hotel sa Pasay. Magandang umaga po, ano pong maire-recommenda niyo sa akin na isda ngayon? Sabay ngiti ni Raymond sa dalawang babae. Napatingin si Jenny kay Raymond. Napansin niya ang gwapo at kakit-akit na presensya ng binata. Magandang umaga din po. Ang fresh po ng mga isda namin ngayon, siguradong magugustuhan nyo. Sagot ni Jenny, na hindi napapansin ang pumipintig niyang puso sa tuwing tinitingnan si Raymond. Sigurado ako magugustuhan ko yan, sagot ni Raymond na may kasamang ngiti. Ilang kilo po ba ang pwede kong bilhin? Habang nagtutulungan sina Jenny at Raymond sa pagpili ng isda, hindi nila alam na may spark nang nabubuo sa kanilang mga puso. Si Marisa naman, hindi mapigilang mangiti sa nakikitang pagtitinginan ng dalawa. Sa gitna ng mga mabulaklak na halakhak at masasayang usapan sa palengke, isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagbubukas para kay Jenny at Raymond. Ang mundong puno ng buhay at kulay ng palengke ay magiging saksi sa pagsisimula ng isang kwento ng pag-ibig na puno ng kakaibang kahulugan. Ang araw-araw na pagbisita ni Raymond sa tindahan ni Jenny sa palengke ay nagiging regular na gawain na para na sa kanya. Sa bawat pagdating niya, laging naglalabas si Jenny ng pinakamagandang isda na maaari niyang ipagbili. Hindi niya alam na ang kanyang regular na pag-asa ay tila may sinusundan na misteryosong ritmo. Sa entrance ng palengke, si Trixie, isang magandang influencer na dating kaeskwela ni Raymond, ay napansin ang kakaibang pag-igting ng binata. Hala, si Raymond? Bakit laging andito sa palengke? Ano bang meron dito? Tanong ni Trixie. Dahil sa curiosity, sumubaybay si Trixie sa mga kilos ni Raymond. At hindi nagtagal, napagtanto niyang ang binata ay tila namimili ng isda kay Jenny tuwing umaga. Napag-isipan niyang ito na ang tamang pagkakataon para maipakita ang kanyang nararamdaman kay Raymond. Isang umaga, habang naglalakad si Raymond sa kalsada patungong palengke, biglang sumulpot si Trixie na may dalang kamera. Oh wow, Raymond! Anong ginagawa mo rito sa palengke? Bulalas ni Trixie na tila mas excited pa kaysa kay Raymond. Nag-grocery lang ako, Trixie. Anong meron? Sagot ni Raymond na hindi masyadong kampante sa biglang pag-appear ni Trixie. Nag-grocery? Sa palengke? Seriously? Ako naman, gusto ko sanang sumama sa'yo. Adventure tayo, Raymond? Para maging vlog content ko, sabi ni Trixie, na tila mas interesado sa kanyang camera kaysa sa aktual na pagkakaroon ng bonding moment. Nagdadalawang isip si Raymond, ngunit napilitan siyang sumang-ayon sa paksa ng vlog ni Trixie. Sige, Trixie. Pero bilisan mo lang kailangan ko pang bumili ng isda. Sabi ni Raymond na hindi alam na ang pagtatagpo nila ni Trixie ay magbubukas ng isang bagong yugto ng kaguluhan. Sa kabilang banda ng palengke, habang nagtitinda ng isda si Jenny, napansin ni Marisa ang tila mabilisang paglipas ng oras. Alam niyang may iba nang nagpapasaya kay Jenny bukod sa regular na kita mula sa pagtinda ng isda. Bes, sobrang saya mo naman ngayon Ano bang meron? Tanong ni Marisa na napapansin ang ngiti sa mukha ni Jenny. Talaga, Bes, parang ang saya-saya ko nga. Ewan ko ba, parang may something sa palengke ngayon? Sagot ni Jenny na tila nahihiya. Habang nasa isang panig ng palengke, si Raymond at Trixie ay nagkaroon ng makahulugang tingin sa kanilang mga mata. Hindi alam ni Raymond kung bakit may kakaibang damdamin siyang nararamdaman, ngunit tila may puwersang nag-uudyok sa kanya na bumalik sa tindahan ni Jenny.
Sa kabila ng masayang pagtanggap ni Trixie sa pagsama ni Raymond, iba pa rin talaga ang nararamdaman ng binata para kay Jenny. Habang si Trixie ay abala sa kanyang vlog, si Raymond ay hindi mapakali at parang may kung anong lakas ang nagtutulak sa kanya papunta sa isang direksyon. Nang makarating si Raymond sa tindahan ni Jenny, napansin niyang wala ito sa harap ng kanyang tindahan. Hala, saan kaya si Jenny? Marisa, nasaan si Jenny? Tanong ni Raymond kay Marisa na tila hindi rin sigurado kung nasaan ang kaibigan. Wala akong idea, Bes. Baka naglakad-lakad lang, o baka may kinausap sa kabilang tindahan? Sagot ni Marisa na nagtatago ang kanyang nararamdaman sa kanyang best friend. Dahil sa pag-aalala, nagdesisyon si Raymond na antayin si Jenny. Ang mga damdamin na hindi maipaliwanag ang nagtutulak sa kanya ay lalo pang nagiging malakas habang naghihintay siya ng pagbabalik ng nag-iisang vendor na kumakawala sa kanyang isipan. Sa paglipas ng mga sandali, ang mga lihim at sikreto ay tila nagsisimulang magbukas ng kabanata sa mga tanong at paghahanap ng mga kasagutan sa puso ni Raymond. Inaabutan ni Trixie si Raymond sa tindahan ni Jenny habang naghihintay ito sa pagbabalik ng dalaga. Sa mga planong gumulo sa kanilang munting love triangle, naisip ni Trixie na ito na ang tamang panahon upang gawing mas malapit ang ugnayan nila ni Raymond. Raymond, is that you? Sigaw ni Trixie sa kanyang kakilala na agad namang napalingon si Raymond sa direksyon niya. Oh, Trixie, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Raymond na tila nagugulat sa biglang pagpapakita ni Trixie. Iniwan mo na lang ako basta kanina eh. Anyway, kasama ako sa isang event mamaya dun sa mall, pero wala akong kadate. Pwede bang sumama ka sa akin? Sabi ni Trixie, na hindi nawawala ang kanyang magandang ngiti. Napaisip si Raymond sa imbitasyon ni Trixie. Kahit na alam niyang gusto niyang antayin si Jenny, hindi niya alam kung kailan ito babalik. Sa kabilang banda, may kakaibang hatak ang imbitasyon ni Trixie na tila nag-uudyok sa kanya na sumama. Sige Trixie, bakit hindi? Siguro nga mas mabuti kung may kasama ka, sagot ni Raymond, na hindi alam na ang kanyang pagpayag ay magdudulot ng mga hindi inaasahang pangyayari. Habang papunta sa event sa mall, hindi napansin ni Raymond na unti-unti nang nagpapakita ng hindi kanais-nais na reaksyon si Trixie. Nahihirapan siya sa paghinga at may mga bahid ng pamumula sa kanyang balat. Mukhang allergic reaction ito sa seafood sa pelengke. Baka napadikit doon ang dalaga. Uy, Trixie, okay ka lang ba? Tanong ni Raymond, na agad namang nag-aalala sa kanyang kaibigan. Oo, okay lang ako. Baka lang siguro sa init ng panahon, sagot ni Trixie, na pinilit na itago ang tunay na dahilan ng kanyang hindi magandang pakiramdam. Dahil sa pagpilit ni Trixie na itago ang kanyang kalagayan, nagpatuloy sila patungo sa event. Ngunit sa gitna ng allergic reactions ni Trixie, hindi niya namamalayan na ang kanyang paghihirap ay nagdudulot ng malaking panganib sa kanilang plano. Pagdating sa event, agad nagsidatingan ang mga bisita na puno ng mga mayayamang tao at kilalang personalidad. Sa kabila ng kaguluhan at pagkabighani sa paligid, naroon si Trixie na tila hindi pinapansin ang kanyang nararamdaman. Raymond, dito na tayo sa loob, sabi ni Trixie, na hindi mapakali sa pagtunton sa isang magandang lugar upang magtagpo ang kanilang mga mata. Uy, Trixie, parang hindi ka yata okay ah. Baka mas maganda kung umuwi ka na lang, sabi ni Raymond, na hindi mapigilang mag-alala sa kondisyon ng kanyang kaibigan. Hindi, Raymond, okay lang ako. Promise, enjoy ako dito sa event. Ikaw lang naman ang kasama ko eh, sagot ni Trixie, na tila mas gusto pa rin ang magpatuloy sa plano kahit na mayroon siyang kakaibang nararamdaman. Sa gitna ng mga kasiyahan ng event, tila hindi na napapansin ni Raymond ang kanyang mga iniisip. Sa kanyang pananabik na makasama si Trixie, hindi niya napapansin ang panganib na bumabalot sa kanilang paligid. Ngunit sa kabilang banda, sa di inaasahang pagkakataon, nang nakarating sila sa pinakamataas na bahagi ng mall, biglang sumulpot si Jenny na tila nag-aalala para kay Raymond. Nandito pala ang dalaga sa mall dahil may kailangan bilhin na gamot. Hala, Raymond! Anong ginagawa mo rito? Bulalas ni Jenny na hindi maipaliwanag ang biglaang pagkadismaya sa kanyang puso na may makitang ibang kasama ang binata. Sa pagpapakita ni Jenny, nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon si Raymond na muling matuklasan ang kanyang mga nararamdaman. Nagdadalawang isip ang binata kung dapat ba niyang manatili sa tabi ni Trixie na may allergic reaction o sundan ang tibok ng kanyang puso sa pagsama kay Jenny. Sige lang Raymond, nakakahiya naman sa inyo.
Di naman ako informed na mukhang may something pala sa inyo. Disappointed na salita ni Trixie. Pupunta na lang ako sa ospital para ipacheck ito. Sa susunod na lang ulit. Baka sa mukha ng dalaga ang sobrang kalungkutan habang tumalikod paalis. Raymond, GF mo ba siya? Pasensya na ayokong makagulo, sabi ni Jenny. Naku, hindi ko siya GF. Kaklase ko siya before sa college. May pupuntahan ka ba? Tara samahan na kita pabalik sa palengke. Tugon ni Raymond. Sumangayo naman ang dalaga at naglakad na ang dalawa palabas ng mall. Meanwhile, habang nasa loob ng grab car si Trixie papuntang ospital, nag-text ito sa nanay ni Raymond patungkol sa madalas na pagbisita ng binata sa palengke para kay Jenny. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Carmela, ang ina ni Raymond, ang di pangkaraniwang pagdalaw ni Raymond sa palengke. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang pangamba at pag-aalala sa nangyayari, lalo na't nalaman niyang may koneksyon ito kay Jenny, ang simpleng tindera ng isda sa nasabing lugar. Hindi pwede ito, bulong ni Carmela sa kanyang sarili na hindi mapakali sa kanyang upuan sa magarbong bahay nila sa Pasay. Raymond, hindi mo ito dapat pinupuntahan. Hindi ka bagay sa ganitong lugar. Naisip ni Carmela ang masamang epekto na maaaring magkaroon ang pagiging malapit ni Raymond kay Jenny sa kanilang pamilya. Sa kanyang isip, hindi nararapat na makasama ang kanyang anak sa isang babae na hindi tugma sa kanilang estado sa lipunan. Sa kabila ng kanyang agam-agam, hindi pinalampas ni Carmela ang pagkakataon na pigilan si Raymond sa patuloy na pagbibigay ng atensyon kay Jenny. Pinatawag niya si Raymond sa kanyang opisina upang pag-usapan ang kanyang mga natuklasan. Raymond, anak, pumunta ka rito, sabi ni Carmela, na hindi magtagal ay dumating na ang kanyang anak sa kanyang opisina. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong ni Raymond, na tila hindi alam kung bakit siya bigla ang pinatawag ng kanyang ina. Nang makita ni Carmela ang kanyang anak, hindi niya napigilang ipakita ang kanyang pangamba. Raymond, may alam ako tungkol sa mga bisita mo sa palengke. Bakit mo pinupuntahan yun lugar? Nagulat si Raymond sa pag-amin ng kanyang ina. Hindi niya inaasahan na alam ng ina ang kanyang mga lihim na pagdalaw sa palengke. Ma, hindi ko po alam kung paano mo nalaman yon. Pero wala naman pong masama sa pagpunta ko sa palengke, di ba? Ngunit hindi natuwa si Carmela sa paliwanag ni Raymond. Hindi, Raymond. Hindi ka bagay sa isang lugar na yon. At lalong hindi ka dapat magkaroon ng koneksyon sa mga taong hindi naman tugma sa ating estado sa lipunan. Naguguluhan si Raymond sa mga sinabi ng kanyang ina. Sa isang banda, alam niya na mahal niya si Jenny at gusto niyang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya matanggap ang pagsalungat ng kanyang ina sa kanyang damdamin. Ma, hindi naman po dapat tayo nag-aalala sa estado sa lipunan, di ba? Ang importante, masaya ako kapag kasama ko si Jenny. Depensa ni Raymond na hindi maipaliwanag ang biglaang pag-alala ng kanyang ina. Hindi matanggap ni Carmela ang mga paliwanag ni Raymond. Sa kanyang isip, hindi dapat pinalalampas ni Raymond ang kanilang estado sa lipunan para lang sa isang babae. Raymond, alam ko na ang nararamdaman mo, ngunit kailangan mong magtiwala sa akin. Hindi maganda para sa atin ang patuloy mong pag-uusap sa Jenny na yan. Hindi matanggap ni Raymond ang desisyon ng kanyang ina. Sa kanyang puso, alam niyang may karapatan siyang piliin ang kanyang sariling kaligayahan. Sa kabila ng pagtutol ni Raymond, hindi titigil si Carmela sa kanyang mga plano. Determinado siyang paghiwalayin ang dalawang pusong nagmamahalan at ipilit kay Raymond si Trixie na matagal nang kilala sa kanilang pamilya at may pinag-aralan. Sa loob ng kanilang munting apartment, ramdam ni Marisa ang bigat ng kanyang dibdib habang pinagmamasdan niya ang kanyang kaibigan na si Jenny na tila abala sa pagluluto ng kanilang hapunan. Alam ni Marisa na hindi magiging madali para kay Jenny ang sitwasyon sa palengke, lalo na't nadamay na ito sa mga komplikasyon sa pagitan ni Raymond at Trixie. Nakikita mo ba, Jenny? Parang may mali sa lahat ng ito. Bulong ni Marisa sa kanyang sarili habang patuloy na pinagmamasdan ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi maitago ni Marisa ang mga tunay na damdamin na nag-aalab sa kanyang dibdib. Mula pa noong unang araw na pumasyal sa kanilang pwesto si Raymond ay may pagtingin na din siya dito. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, ito'y isang sikreto na hindi niya kayang ibunyag. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Jenny, hindi niya mapigilan ang sarili na mangarap para kay Raymond.
Sa tuwing makikita niya ang paghihirap ni Raymond sa gitna ng mga komplikasyon, lalo pang lumalim ang kanyang pagmamahal sa binata. Bes, okay ka lang ba? Parang tahimik ka na naman, tanong ni Jenny kay Marisa, na nagdulot ng pagmulan sa paggising niya sa kanyang mga kaisipan. Oh, Jenny, okay lang ako. Siguro lang, medyo pagod lang, sagot ni Marisa, na sinubukang itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Marisa na hindi niya maipapasok ang kanyang tunay na nararamdaman. Sa tuwing makikita niya si Raymond, lalo pang lumalalim ang kanyang pag-ibig para sa binata, na tila hindi niya alam kung paano niya ipagpapatuloy ang ganitong sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang mga araw, lalo pang lumalalim ang komplikasyon sa paligid ni na Jenny, Raymond at Trixie. Napapansin ni Marisa ang bawat sandali ng pagtingin ni Raymond kay Jenny na nagdadagdag pa sa kanyang pag-aalinlangan at pagdududa sa kanyang sarili. Ano bang dapat kong gawin? Tanong ni Marisa sa kanyang sarili na walang makitang sagot sa kanyang mga tanong. Sa kabila ng pagiging emosyonal, nanatili si Marisa na suportahan si Jenny sa kabila ng kanyang sariling paghihirap. Hindi niya matanggap na ang kanyang nararamdaman ay maaring maging sanhi ng pagkasira ng kanilang matagal ng pagkakaibigan. Huwag kang mag-alala, Jenny. Andito lang ako palagi para sa'yo, sabi ni Marisa kay Jenny, na tila hindi alam ang tunay na dahilan ng kanyang pag-aalala. Hala, salamat Marisa! Ang swerte ko talaga sa'yo na best friend kita, sabi ni Jenny na nagpapakita ng kanyang pasasalamat sa suporta ni Marisa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, nanatili si Marisa na maging matatag at maging isang mabuting kaibigan kay Jenny. Sa kanyang puso, alam niya na kailangan niyang panindigan ang kanyang mga prinsipyo at ipakita ang kanyang tunay na pagmamahal sa kanyang kaibigan, kahit na ito ay magdulot ng kanyang sariling pagdurusa at pagtitiis. Sa gabi din iyon ay dumalaw si Raymond sa munting apartment ni na Jenny at Marisa. Hindi pa rin tapos sa pagluluto si Jenny ng hapunan, kaya naman inanyayahan nilang doon na kumain ang binata. Buti pala hindi ka nahirapan na hanapin itong bahay namin. Sorry kung malabo yung instruction ko sa text. Pasensya ka na din, sir, sa pritong isda at ginisang gulay, ha? Alam kong hindi ito sushi gaya ng ginagawa mo dun sa hotel, pero masarap din naman ito. Pabirong sabi ni Jenny. Okay lang yun, no? Grabe naman kayo sa akin, kumakain din naman ako ng mga ganyan kahit may kaya kami sa buhay. Natatawang tugon naman ng binata. Habang nagluluto ng hapunan si Jenny sa kusina, napagdesisyonan ni Raymond na kausapin si Marisa tungkol sa kanyang nararamdaman. Marisa, pwede bang makausap kita? Tanong ni Raymond. Agad namang tumayo si Marisa mula sa kanyang upuan, nararamdaman ang kakaibang tensyon sa boses ni Raymond. Sige Raymond, anong meron? Sagot ni Marisa. Sa kanilang terrace, sinabi ni Raymond kay Marisa ang lahat. Ibinahagi niya ang tungkol kay Carmela, ang kanyang ina, na hindi sang-ayon sa kanyang pag-uusap kay Jenny. Nilahad niya rin ang matindi niyang laban para panindigan ang kanyang nararamdaman kay Jenny. Marisa, hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ang hirap na hindi suportahan ng sariling ina sa mga desisyon mo. Bulong ni Raymond, na tila napapagod na sa kanyang sariling pakikibaka. Nakikita ni Marisa ang pagod at panghihinayang sa mga mata ni Raymond. Alam at ramdam niya ang conflict na dala ng pag-ibig at pamilya. Raymond, hindi ka nag-iisa dito. Alam mo naman na andito ako palagi para sa'yo, di ba? Sagot ni Marisa na tila naghahandang maging isang mapanuring tagapakinig. Hindi nagtagal, isinalaysay ni Raymond kay Marisa ang pang-aakit ni Trixie at ang mga pagkakataon na siya'y tinutukso ng kanyang ina na makipag-ugnayan sa mga mayamang babae. Sa kanyang paglalahad, nararamdaman ni Marisa ang hirap ni Raymond, ang pangarap na maging malaya sa pagpili ng kanyang nararamdaman. Grabe Raymond! Hindi ko naisip na ganyan pala ang pinagdadaanan mo, sabi ni Marisa, na tila hindi makapaniwala sa mga narinig. Oh, Marisa, hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan. Gusto ko lang maging masaya, sagot ni Raymond, na tila napapaisip kung tama ba ang kanyang mga desisyon. Habang kinukwento ni Raymond ang kanyang mga pinagdadaanan, nadarama ni Marisa ang alab sa kanyang puso na maging mas mabuti para kay Raymond. Ngunit kahit pa mananahimik siya, alam ni Marisa na hindi niya kayang ipagpalit ang kasiyahan ni Jenny para sa kanyang sariling nararamdaman. Raymond, alam mo naman na gusto ko lang maging masaya kayo ni Jenny. Pero alam mo rin naman na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, di ba? Sagot ni Marisa, na tila nagiging mas bukas na sa kanyang sariling mga damdamin. Oh, Marisa,
Hindi ko inaasahan na maging ganito kahirap. Pero gusto ko lang talagang maging tapat sa'yo, sabi ni Raymond, na tila mas nagiging malaya sa pag-ikot ng kanyang damdamin. Sa likod ng pintuan, si Jenny ay nagluluto nang hindi alam ang mga usapan sa pagitan ni Raymond at Marisa. Ngunit kahit hindi niya naririnig ang mga salita, nararamdaman ni Jenny ang pagbabago sa paligid. Ang kwento ng pag-ibig ni Raymond at Jenny ay unti-unting nabubuo, puno ng pagsubok at pagtitiis. Sa oras na ito, naging isang mahalagang bahagi si Marisa na nagiging tagapagtanggol at tagapakinig sa kanilang mga damdamin. Sa isang makulay at maligayang araw, inorganisa ang pinakamalaking event sa palengke, ang Grand Market Festival. Ito ay puno ng mga naglalakihang tindahan, mga live na palabas at kung ano-ano pang event. Ngunit sa likod ng kasayahan ay nagtataglay ng mga lihim at pagkakabahagi ang mga pusong nadadamay sa kakaibang palabas ng pag-ibig. Sa oras na iyon, naroon sina Jenny at Raymond, magkasamang nagmamasid sa mga kaganapan. Habang naglalakad, hindi napansin ni Jenny ang munting commotion sa stage malapit sa kanyang tindahan. Si Trixie, nakaayos ng maganda, ay may dalang microphone at tila handang magbigay ng announcement. "Hello everyone! Ako si Trixie at gusto ko sanang sabihin sa inyong lahat ang isang maligayang pagsilang ng bagong pag-ibig." Sigaw ni Trixie, na agad namang napansin ni Jenny. Hindi alam ni Jenny ang totoong layunin ni Trixie, ngunit nadarama niyang may kakaibang pagnanais ito na magbukas ng mga mata ni Raymond sa kanyang nararamdaman. Hindi naman napansin ni Raymond ang mga paghahanda ni Trixie, ngunit tila mayroong bagay na hindi maipaliwanag sa kanyang puso. "Ngayon, gusto kong ipakilala sa inyong lahat ang taong nasa puso ko. Raymond, mahal kita!" deklara ni Trixie na agad namang nagdulot ng pagkagulat sa lahat ng tao doon. Sa pagkakataong ito, nagiging sentro si Raymond ng atensyon ng lahat. Ang announcement ni Trixie ay nagdulot ng panggigil sa kanyang puso, lalo na't nakatutok ang mga mata ng mga tao sa kanilang direksyon. Hindi niya alam kung paano siya dapat mag-react, lalo na't naroroon din si Jenny, na hindi malay ang nangyayari. Habang sumisigaw si Trixie ng kanyang pag-ibig, biglang bumukas ang puso ni Jenny sa matindi at di mabilang na damdamin. Nang makita si Raymond na tila hindi alam kung saan hahantong ang sitwasyon, nagtatakbo si Jenny patungo sa kanyang tindahan. Iniwan si Raymond na nag-iisip ng kanyang gagawin. "Jenny!" sigaw ni Raymond na nagsusumikap na makahabol kay Jenny, ngunit tila nagiging mahirap ang bawat hakbang na kanyang ginagawa. Nagtago si Jenny sa likod ng kanyang tindahan, tila hindi kayang humarap sa napakalupit na kaganapan. Si Marisa, na nakakita ng pangyayari, ay nagmadaling sumunod kay Jenny upang bigyang lakas at suporta. "Jenny, okay ka lang ba?" tanong ni Marisa na may halong pangarap at pangangamba sa kanyang boses. "Hindi ko alam, Marisa. Ang sakit lang. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Raymond," sagot ni Jenny, na tila napapagod na sa lahat ng mga pangyayari. Samantalang nagaganap ang masalimuot na eksena sa harap ng tindahan ni Jenny, naroroon naman si Carmela, ang ina ni Raymond, na tila masaya sa narating na resulta ng kanyang mga plano. Si Trixie naman, kahit na parang lumutang sa tagumpay, ay may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Hay naku, tignan mo nga naman yan! Ang saya-saya ng drama dito sa palengke," bulong ni Carmela sa kanyang sarili na tila nagtatagumpay sa kanyang mga plano. Sa kabilang banda, hindi mapigilan ni Raymond ang sarili na mag-isip ng mga posibleng solusyon sa kanyang sitwasyon. Kailangan niyang magdesisyon sa pagitan ni Jenny at Trixie na parehong may malalim na damdamin para sa kanya. "Jenny, pakinggan mo ako," sabi ni Raymond na lumapit kay Jenny na tila nag-aalangan sa kanyang paglapit. "Ano ba, Raymond? Ano pang sasabihin mo? Siguro mas mabuti pang tapusin na lang ang lahat," sabi ni Jenny na hindi makatingin sa mga mata ni Raymond. "Naiintindihan mo ba, Jenny? Wala akong nararamdamang pagmamahal para kay Trixie. Ang nararamdaman ko ay para lang sa'yo," depensa ni Raymond na tila desperadong ipaliwanag ang kanyang damdamin. Samantalang nagaganap ang mainit na diskusyon, naroroon si Trixie na parang natutuwa sa pagkakataon na ipakita ang kanyang nararamdaman kay Raymond. Gayun din si Carmela, na tila abala sa pagmamasid at pagsusuri ng kanyang inaangking tagumpay. Sa ganitong sitwasyon, nagiging tanungan ang bawat kilos at desisyon, at ang palengke na dati puno ng ligaya at pagmamahalan
ay nagiging lugar ng malupit na laban ng mga damdamin. Kinagabihan sa kanyang opisina sa kanilang magarang bahay sa Pasay, nagbabasa si Carmela ng kanyang mga papeles nang biglang pumasok si Raymond na may halong galit at pagkabahala sa kanyang mga mata. Kailangan natin pag-usapan to, sabi ni Raymond, na agad na nagpatong ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Napansin ni Carmela ang kakaibang emosyon sa boses ng kanyang anak, na agad namang nagdulot ng pangamba sa kanyang puso. Anong meron, Raymond? Bakit ka ganyan? Tama na ma, alam ko na ang mga plano mo. Alam ko na ang mga ginagawa mo para pigilan ako maging masaya kasama si Jenny, sigaw ni Raymond, na hindi na nagtagal na pumunta sa harap ng kanyang ina. Napalunok si Carmela sa mga salitang binigkas ni Raymond. Hindi niya inaasahan na malalaman ng kanyang anak ang kanyang mga lihim na plano para mapigilan siya sa kanyang nararamdaman para kay Jenny. Raymond, hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Anong mga plano ang tinutukoy mo? Tanong ni Carmela, na tila nagtatangkang itago ang kanyang pagkabahala. Alam mo na yun, ma. Akala mo hindi kita nakita dun sa palengke kanina, pero nakita kita. Bakit ka pupunta dun nang walang dahilan? Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng yon. Hindi ko matanggap na ginagawa mo ito. Dinamay mo pa si Trixie. Depensa ni Raymond, na tila walang balak magpatalo sa kanyang ina. Hindi na nakayanan ni Carmela ang bigat ng kanyang mga lihim na plano. Raymond, alam mo na ang gusto ko lang ay ang maging masaya ka. Hindi ko naman gustong maging masama ang mga ginagawa ko, sabi ni Carmela, na tila nagsusumikap ipaliwanag ang kanyang mga aksyon. Ngunit hindi na naniwala si Raymond sa mga salita ng kanyang ina. Alam niyang may mas malalim na layunin ang mga plano ni Carmela, at hindi na niya kayang magpabola pa sa kanyang mga kasinungalingan. Ma, sana maniwala ka sa akin. Hindi ko kailangan ang mga plano mo para maging masaya. Ang gusto ko lang ay maging malaya sa pagpili ng aking nararamdaman, sabi ni Raymond, na tila nagsusumikap na hingin ang respeto mula sa kanyang ina. Sa oras na yon, napagtanto ni Carmela na hindi na niya kayang itago ang kanyang mga lihim na plano. Naisip niya ang sakit na maaaring maidulot ng kanyang mga aksyon sa kanyang anak at tila nagsusumikap na mabawi ang tiwala ni Raymond. Raymond, patawarin mo ako. Hindi ko na alam ang tama at mali. Gusto ko lang na maging masaya ka, sabi ni Carmela, na tila nagpapakumbaba sa harap ng kanyang anak. Napaluha si Raymond sa mga salitang binigkas ng kanyang ina. Alam niyang hindi madali para sa kanya natanggapin ang mga pagkakamali ng kanyang ina, ngunit alam din niyang kailangan niyang magpatawad upang makapagpatuloy sa kanyang buhay. Ma, mahal kita. Pero kailangan kong sundin ang aking puso. At sa ngalan ng pag-ibig kay Jenny, kailangan kong lumaban para sa aming nararamdaman, sabi ni Raymond, na tila nagbabalik loob sa kanyang desisyon. Nang makita ni Carmela ang pagiging determinado ni Raymond, hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Alam niyang kailangan niyang tanggapin ang mga pagkakamali niya at magpatawad sa kanyang anak upang mapanatili ang kanilang pamilya. Sa paglipas ng mga oras, nagkaroon ng matinding pag-uusap at pagpapatawad sa pagitan nina Raymond at Carmela. Sa huli, pinili ni Raymond na sundin ang kanyang puso at lumaban para sa pag-ibig niya kay Jenny, samantalang si Carmela ay nagpasyang magbagong buhay at maging suporta sa kanyang anak. Matapos ang mga pangyayari sa palengke, hindi sumuko si Trixie sa kanyang misyon na makuha ang puso ni Raymond. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang impluensya sa social media upang pilitin si Raymond na mapansin siya. Sa pagdating ng umaga, isang malakas na tunog ng notification ang nagpagising kay Jenny. Nang tingnan niya ang kanyang cellphone, napansin niyang puno ng mga notifikasyon ang kanyang social media accounts. Pagbukas niya, doon niya napagtanto na ang lahat ng post ni Trixie ay nagsimula ng lumutang online. Besh, grabe to! Ano bang iniisip ni Trixie? Sigaw ni Jenny, na napatingin kay Marisa na tila nagising sa ingay. Akala ko ba kalmado na lahat, bakit may ganyan? Sabi ni Marisa na tila nalilito rin. Habang nagmamasid si Jenny sa mga post ni Trixie, napagtanto niyang hindi ito nagpapatinag sa pag-ibig kay Raymond. Mula sa mga malateleseryeng post sa Instagram hanggang sa mga nakakakilig na mensahe sa Twitter, tila nagiging mas lalong matindi ang digmaan sa online world. Nagpapakitang kawawa na naman to, parang aso na iniwan sa ulan, sabi ni Jenny, na tila hindi makapaniwala sa mga post ni Trixie.
Grabe, sobrang effort. Akala mo naman sila ang bibida sa isang romantic movie. Sagot ni Marisa, na naguguluhan na sa dami ng mga nangyayari. Ang mga post ni Trixie ay puno ng mga romantic quotes, stolen shots kasama si Raymond, at maging mga staged na candid moments. Hindi nagtagal, marami ng followers ang nagkomento at nagbibigay suporta kay Trixie na nagpapalakas pa ng kanyang loob. Bes, okay lang yan. Hindi mabubura ng mga pa-cute na post niya ang nararamdaman ni Raymond para sa'yo, sabi ni Marisa na nagtatangkang pag-aanin ang loob ni Jenny. Hindi ko alam, Marisa. Para akong naiirita sa kabila ng mga pa-cute niya, sabi ni Jenny, na may halong pag-aalala at galit sa kanyang tinig. Sa kabilang banda, napansin naman ni Raymond ang biglang pag-usbong ng social media activity ni Trixie. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong nagiging mas matindi, lalo na't alam na ng lahat ang kanyang nararamdaman para kay Jenny. Ano bang iniisip ni Trixie? Hindi na siya nahiya, sobra-sobra na ang ginagawa niya. Sabi ni Raymond na tila nawawalan na ng pasensya sa kakaibang pag-atake ni Trixie. Ngunit sa kabila ng kanyang nararamdaman, napagtanto ni Raymond na hindi niya ito masusolusyonan sa online world. Kailangan niyang harapin ng maayos si Trixie at ipaalam sa kanya ang kanyang tunay na nararamdaman. Bes, dapat wag ka nang magpatalo sa mga drama ni Trixie. Alam mo namang si Raymond lang ang gusto mo, sabi ni Marisa na tila nagbibigay ng payo sa kanyang kaibigan. Oo nga, tama ka Marisa, hindi ako magpapatalo. Kailangan lang siguro natin magsalita ng diretso kay Trixie. Sagot ni Jenny, na tila nagtataglay ng bagong lakas ng loob. Sa gitna ng gabi, habang umuulan ng malakas, natagpuan si Jenny sa kanilang munting balkonahe na tila nagluluksa sa kalungkutan. Ang paminsang kalmadong alon ng ulan ay naglalarawan ng kanyang nararamdaman, malamig, malalim at nagdudulot ng pangamba sa kanyang puso. Sa likod niya, si Marisa ay dumating na tahimik na tila ba alam ang kanyang nararamdaman. Jenny, okay ka lang ba dyan? Tanong ni Marisa na may halong pag-aalala sa kanyang boses. Hindi ko alam, Mars. Parang ang gulo-gulo ng lahat. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ito. Sagot ni Jenny, na medyo nagdududa sa sarili at sa takbo ng kanilang kwento. Naglakad si Marisa patungo kay Jenny, nagdala ng mga tasa ng mainit na tsokolate. Eto Mars, uminom ka muna ng tsokolate. Baka makatulong to para mawala ang lungkot mo, sabi ni Marisa. Habang iniinom ni Jenny ang tsokolate, nag-umpisa si Marisa ng masusing pakikipag-usap. Jenny, alam mo, naiintindihan kita. Ang hirap talagang mahulog sa isang tao, lalo na't ganyan kagulo ang sitwasyon. Hindi ko alam, Marisa. Parang natatakot na akong magmahal ulit. Paano kung maulit lang ang lahat ng ito? Bulong ni Jenny, na puno ng pangamba. Ang mahalaga, Jenny, nararamdaman mo pa rin. Hindi naman mawawala yon. Pero importante din na alagaan mo ang sarili mo at hindi mawala sa'yo ang sarili mong halaga. Payo ni Marisa, na tila nagdadala ng malalim na kahulugan sa kanyang mga salita. Habang pinakikinggan si Marisa, nagsimula ng bumigat ang puso ni Jenny. Marisa, paano kung hindi sapat ang pagmamahal ko? Paano kung wala akong maidulot na kasiyahan sa kanya? Tanong ni Jenny, na tila pinapareho ang takbo ng kanyang isipan. Bago ang lahat, Jenny, mahalin mo muna ang sarili mo. Hindi mo kailangang magduda sa iyong sarili. At kung hindi man maging kayo ni Raymond, hindi ibig sabihin nun na wala kang kwentang tao. Mukhang naliwanagan naman si Jenny sa payo na iyon. Matapos ang ilas oras ay nagsabi si Marisa na lalabas lang sandali. Samantalang nagaganap ang masalimuot na usapan ni Jenny at Marisa, nagbabalak naman si Raymond sa kanyang sariling apartment nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, doon niya nakita si Marisa na tila may kakaibang damdamin. Marisa, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Raymond na tila naguguluhan sa kanyang pagdating. Raymond, kailangan kong sabihin ito. Hindi na maganda ang takbo ng mga bagay-bagay, sabi ni Marisa, na tila may pasan na bigat sa kanyang dibdib. Napagtanto ni Raymond na may seryosong usapan ang kanilang haharapin. Inanyayahan niya si Marisa na pumasok at nag-uusap sila sa loob ng kanyang living room. Ano ba ang nangyayari, Marisa? Bakit parang may bigat ang iyong loob? Tanong ni Raymond, na puno ng pangunawa. Raymond, alam mo bang mahirap maging tagapagtanggol? Alam mo bang masakit na makita ang iyong kaibigan na nagdaramdam? Sabi ni Marisa,
na tila nagpapakita ng katapatan sa kanyang nararamdaman. Bumuntong hininga si Marisa bago niya sinalaysay ang kanyang mga damdamin. Raymond, simulat sa pool, alam ko nang gusto mo si Jenny. At may gusto din ako sa'yo. Ngunit alam kong hindi ako ang para sa'yo. Sa paglabas ng mga salita ni Marisa, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Raymond. At doon ay may bagay na tila nawawala sa loob niya. Marisa, salamat sa pagiging tapat. Mahalaga ang pagkakaibigan natin at hindi ko gustong masira ito dahil lang sa nararamdaman ko. Pasensya ka na, Marisa, pero si Jenny ang mahal ko, sabi ni Raymond, na tila nagdadala ng kanyang sariling bigat. Alam ko naman yon. Gusto ko lang din maalis ang bigat na ito sa dibdib ko. Pumayag si Marisa at inintindihan si Raymond. Subalit, sa likod ng mga ngiti, naroroon pa rin ang kanyang pangungulila. Kinabukasan sa palengke, naroroon sina Jenny at Marisa na nagtutulungan sa paghahanda ng kanilang mga isda para sa araw na iyon. Subalit, may mas mahalagang plano si Marisa na naghihintay na maisagawa. Hoy Jenny, tara na at magsimula na tayo. May plano ako para sa atin ngayong araw, sabi ni Marisa, na tila puno ng excitement sa kanyang boses. Ano yan Marisa, wag mo nang ipagtatago sa akin, baka naman kung ano na naman yung kalokohan mo, sabi ni Jenny na tila nag-aalala. Ngunit hindi napigilan ni Marisa ang kanyang sarili. Alam mo naman Jenny, kailangan nating tulungan si Raymond at ikaw. Ang tagal-tagal na nating naghihintay na maging kayo officially, sagot ni Marisa na may halong pang-aaligaga sa kanyang tono. Marisa, anong plano mo ngayon? Siguraduhin mong hindi ka na naman maghahasik ng gulo dito sa palengke, sabi ni Jenny. Promise Jenny, walang gulo. Ang gusto ko lang ay magkaroon kayo ng pagkakataon na makapag-usap ng maayos ni Raymond, sabi ni Marisa, na tila nagmamakaawa sa kanyang kaibigan. Habang nag-uusap sina Jenny at Marisa, hindi nila napansin na may nagmamasid sa kanilang dalawa mula sa malayo. Si Raymond, na may halong pag-aalala sa kanyang mga mata, ay tila nag-aabang ng pagkakataon na makausap si Jenny ng solo. Marisa, nandun na si Raymond sa kanto. Ito na ang pagkakataon mo para magbigay ng advice. Sabi ni Jenny, na tila pinapayuhan si Marisa sa kanyang mga hakbang. Napangiti si Marisa sa sinabi ni Jenny at sinimulan na niyang ipatupad ang kanyang plano. Alam ko na, Jenny. Kunwari chichismisin ko lang si Raymond. Tiwala ka sa akin, sabi ni Marisa, na tila puno ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Lumakad si Marisa patungo kay Raymond, na tila nabigla sa kanyang paglapit. Raymond, kamusta ka na? Kamusta ang trabaho sa hotel? Tanong ni Marisa, na tila nagpapakita ng kanyang kagandahang loob. Napangiti si Raymond sa kanyang pagdating. Okay lang naman, Marisa. Salamat sa pagtatanong. Ikaw, kamusta ka na? Kamusta ang inyong negosyo dito sa palengke? Sagot ni Raymond na tila masaya sa kanilang muling pagkikita. Habang nag-uusap sina Marisa at Raymond, suminyas si Marisa na lumalapit si Jenny sa kanilang dalawa. Ang pagtungo ni Jenny ay tila nagbibigay ng bagong enerhiya sa binata. Hala Marisa, ba't ka nandito? Balik na nga tayo sa pwesto natin. Sabi ni Jenny na tila may kaba sa kanyang boses. Napatingin si Raymond sa direksyon ni Jenny na tila nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ah, Jenny, nakakita lang ako ng kaibigan dito sa palengke. Kaya napadpad ako dito, sagot ni Raymond, na nagbibigay ng kanyang paliwanag. Ngunit biglang nagsalita si Jenny. Hindi ka ba nakakahalata kay Marisa? Obvious naman na gusto niya tayong mag-usap, sabi ni Jenny. Napangiti si Marisa sa sinabi ni Jenny. Jenny, wag ka nang ganyan. Hindi naman ako nagtuturo, sabi ni Marisa, na tila nagpapaliwanag sa kanyang kaibigan. Sa kabila ng kanilang mga kunwaring pagtatalo, hindi napansin ni Jenny na unti-unti nang lumalapit si Raymond sa kanyang harapan. Jenny, sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makausap ka ng maayos. Hindi ko gusto na may sama ng loob ka sa akin, sabi ni Raymond, na tila nagsusumikap ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng kanilang mga alinlangan at pagtatalo, nagtagumpay si Marisa sa kanyang misyon na pagsamahin si Jenny at Raymond. Ang kanilang pagkikita sa palengke ay nagbukas ng mga pinto para sa mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa isa't isa. This time of the year, ang palengke ay naghandog ng isang masayang festival na puno ng kulay at kasiyahan.
Ang malalaking tent sa gitna ng palengke ay puno ng mga tindahan ng pagkain, laro, at musika. Ang mga tao mula sa iba't ibang dako ng lungsod ay nagtipon-tipon upang makiisa sa pagdiriwang. Sa isang tabi, si Jenny ay nakikisama sa kanyang mga kaibigan, nagbibigay ng ngiti at kasiyahan sa bawat isa. Ngunit sa kanyang isipan, ang pag-aalala sa nakaraan at hinaharap ay hindi matigil. Hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa kanyang damdamin kay Raymond at sa mga kaganapan sa paligid. Samantalang si Trixie ay nagpunta din sa event na ito sa palengke, puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Alam niya na ito ang kanyang pagkakataon na mapansin ni Raymond at makuha ang kanyang puso. May bitbit siyang malaking buke ng mga bulaklak at isang palamuting korona, handang ipaalam ang kanyang nararamdaman sa lahat. Kumbaga parang siya na ang manliligaw kay Raymond. Sa kabilang dako, naroroon si Raymond, nagbigay ng kanyang oras upang maging bahagi ng pagdiriwang. Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti at pakikisama, ang kanyang isipan ay naglalaro sa mga kaganapan ng nakaraan. Hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa mga hamon sa pag-ibig na kinahaharap nila ni Jenny. Nang biglang magkasalubong ang mga mata ni na Jenny at Raymond sa gitna ng festival, may bagong kahulugan na naman ang kanilang pagkikita. May halong kaba sa kanilang mga dibdib, ngunit hindi maipagkakailang may espesyal na koneksyon sila sa isa't isa. Sa di kalayuan, nakita ni Trixie ang eksenang iyon at naglakad patungo sa kanilang direksyon upang gumawa ng eksena. Raymond, Jenny, kamusta kayo? Ang saya ng festival, no? Bati ni Trixie na tila ba may halong pagkaasar sa kanyang mga mata. Hi Trixie, oo, ang saya nga ng festival. Sabay sabi ni Jenny na medyo nagulat at nagtataka. Ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay biglang nag-iba nang biglang sumakit ang tiyan ni Trixie. Ano ito? Bakit biglang sumakit ang tiyan ko? Bulong ni Trixie, na tila ba napakaramdaman ng biglaang kirot. Naalala niya na allergic nga pala siya sa isda at baka nadikit siya sa mga ito dito sa palengke or masyadong nalanghap ang amoy ng mga ito. Napansin agad ni na Jenny at Raymond ang biglaang pagkaramdam ni Trixie. Trixie, okay ka lang ba? Tanong ni Jenny, na tila ba nag-aalala para sa kanya. Oo, okay lang ako. Baka may nagkamali lang sa pagkain ko. Sagot ni Trixie, na tila ba pinipigilan ang sakit na nararamdaman. Ngunit habang tumatagal, mas lalong sumasakit ang tiyan ni Trixie. Hindi na niya napigilan ang pag-unggol ng sakit. Ang sakit! Raymond, Jenny, tulong! Sigaw ni Trixie, na tila ba hirap na sa sakit. Kaagad na nagtungo sina Jenny at Raymond sa tabi ni Trixie, nag-aalala para sa kanyang kalagayan. Trixie, kailangan nating dalhin ka sa pinakamalapit na ospital. Hindi natin pwedeng baliwalain ang sakit na nararamdaman mo, sabi ni Raymond, na tila ba may halong pag-aalala sa kanyang boses. Agad na inakay ni na Jenny at Raymond si Trixie palabas ng palengke, patungo sa sasakyan ng binata. Habang naglalakad, hindi nila napansin na ang mga tao sa paligid ay patuloy na nagmamasid sa kanilang pag-alis, puno ng pag-aalala at simpatsya. Sa di kalayuan, nakatayo si Marisa na puno ng pangunawa at pagmamahal para sa kanyang mga kaibigan. Sa di inaasahang kaganapan sa palengke, ang buong pangyayari ay nagdulot ng malalim na pagbabago, hindi lamang sa mga tauhan ng kwento kundi maging sa kanilang mga pamilya. Pagkatapos ng insidente sa festival, napasok ni Carmela ang ospital, hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Habang naghihintay ng balita tungkol kay Trixie, hindi mapigilang bumalik sa kanyang isipan ang mga salita at kilos ni Jenny at Raymond. Naisip niya ang pagmamahal at pangangalaga na ipinakita ni Jenny kay Trixie sa oras ng pangangailangan. Hindi nito inaway ang dalaga, kundi siya pa nga ang nagmamalasakit dito. Sa kabilang banda, si Raymond naman ay puno ng pagmamalasakit at kabutihan. Nang biglang may pangangailangan si Trixie, agad siyang tumulong at nag-aalaga sa kanya kahit hindi sila magkarelasyon. Napagtanto ni Carmela na sa kabila ng kanilang mga pinagmulan at estado sa buhay, ang pagmamahal na ipinakikita nila Jenny at Raymond ay tunay at hindi kayang pantayan ng yaman o estado sa buhay. Habang nagpapagamot si Trixie sa ospital, bumisita si Carmela upang kumustahin ang kalagayan niya. Doon, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap at magpaliwanagan. Trixie, paumanhin kung hindi ko napanatili ang katahimikan ng aming pamilya sa mga nagdaang araw, simula ni Carmela, na puno ng pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Okay lang po yun, tita.
Alam ko namang hindi madali sa'yo. Pero masaya ako na narito ka ngayon, sagot ni Trixie, na puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Dahil sa nangyari, napagtanto ko na hindi dapat sukatin ang pagmamahal sa yaman ng buhay. Ang mahalaga ay kung paano tayo nagmamahalan at nag-aalagaan sa isa't isa. Paliwanag ni Carmela na puno ng pagbabago sa kanyang pananaw. Oo nga tita, mas mahalaga ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga, pagsang-ayon ni Trixie. Sa pag-uusap na yon, nabuksan ang mga puso nila sa bagong pananaw at pag-unawa sa buhay. Napagtanto ni Carmela na hindi dapat hadlangan ang tunay na pagmamahal at hindi dapat sukatin ito sa mga bagay na panlabas. Pagkatapos ng kanilang matapat na pag-uusap, naglakad si Carmela patungo sa labas ng ospital, puno ng bagong pag-asa at determinasyon. Tiyak na gagawin niya ang lahat upang suportahan ang tunay na pagmamahalan ni Jenny at Raymond. Kalaunan, sa isang tahimik na kafe ng ospital, nagtagpo sina Jenny, Raymond at Marisa. Tiningnan ni Raymond si Marisa at pinaisip kay Jenny na sabihin na ang nasa kanyang puso. Jenny, gusto ko sanang magsimula ng malinaw. Hindi lang kita crush, Jenny. Iniibig kita, deklara ni Raymond na tila ba nagtatapon ng isang malaking pabigat mula sa kanyang dibdib. Si Jenny, na tila nangangatog ang tuhod, ay umangat ang kanyang tingin. Raymond, hindi ko alam ang sasabihin ko, bulong ni Jenny, na puno ng halong takot at pangamba. Jenny, gusto ko sanang malaman mo na hindi ito biro. Matagal ko nang nararamdaman ito at gusto ko sanang ituloy ito ng mas malalim, dagdag ni Raymond. Sa kabila ng kanilang pag-uusap, si Marisa ay tahimik na nagmamasid, naghihintay ng kanyang pagkakataon. Ang kanyang puso ay tila ba naglalaman ng maraming tanong at pangarap. At ngayon ay oras na para sagutin ang mga iyon. Hindi ko alam kung paano magre-react si Jenny sa lahat ng ito, pero Raymond, gusto ko ring magsabi ng totoo, sabi ni Marisa na puno ng tapang sa kanyang mga salita. Hindi nakatiis si Jenny at sumabat. Marisa, anong ibig mong sabihin? Alam mo naman na gusto ko si Raymond, di ba? Napalunok si Marisa tila ba na sorpresa sa pag-amin ni Jenny. Jenny, inisip ko lang na kahit anong mangyari, dapat kayong dalawa ang magkatuluyan. Hindi ko kayang makita kang malungkot, paliwanag ni Marisa na puno ng sakripisyo para sa kanyang kaibigan. Tumayo si Marisa at naglakad palayo, pero si Raymond naman ay hinabol siya. Marisa, hintay ka muna. Hindi pa natin napag-uusapan ng maayos ang lahat. Nagpunta si Marisa sa isang sulok ng kafe, tila ba nangangailangan ng oras para pigilan ang sarili mula sa kanyang nararamdaman. Hinabol siya ni Raymond at pinilit siyang humarap. Marisa, sana malaman mo na hindi ito madali para sa akin. Gusto ko sanang maayos ito, para sa lahat natin, paliwanag ni Raymond, na puno ng pagsisisi sa kanyang boses. Sa kabila ng lahat ng ito, lumapit si Jenny kay Marisa at tinapik ito sa balikat. Marisa, gusto kong malaman mo na kahit ano pa ang mangyari, mahalaga ka sa akin. Hindi natin kasalanan ang nararamdaman natin, sabi ni Jenny, na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Habang naghaharap silang tatlo, nagkaroon ng isang masalimuot na usapan na puno ng sakripisyo, pag-unawa at pangako. Ang mga damdamin ay inilabas at ang mga matay puno ng pag-iyak. Ngunit sa huli, nagkaroon sila ng resolusyon na makabuo ng mas matibay na pagkakaibigan at pag-ibig. Sa huli, nagpaubaya na ng tuluyan si Marisa at hindi nagbago ang ugnayan nila ni Jenny. Sa kabilang banda, nagkaroon naman ng maayos na komunikasyon sina Jenny at Raymond. Itinuon nila ang kanilang atensyon sa pag-unlad ng kanilang relasyon na puno ng respeto at pagmamahalan. Lumipas ang mga araw, habang nagtatrabaho sina Jenny at Marisa sa kanilang tindahan ng isda, biglang may dumating na lalaki. Si Raymond, na tila ba may dalang ngiti sa kanyang mga labi, ay tila ba handang tumulong sa kanilang dalawa. Hi guys, gusto ko sanang mag-offer ng tulong sa inyo. Ako na ang maglalako ng mga isda nyo simula sa araw na ito, sabi ni Raymond, na tila ba puno ng determinasyon sa kanyang boses. Napangiti sina Jenny at Marisa sa kanilang kaibigan. Talaga, Raymond? Salamat sa pagtulong. Alam namin na abala ka pa sa trabaho mo sa fancy restaurant, sabi ni Jenny na puno ng pasasalamat sa kanyang tinig. Tama ka, Jenny. Pero ngayon, gusto kong maging bahagi ng inyong negosyo. Gusto ko ring makatulong sa inyo financially. Kakailangan nyo talaga akong tanggapin dito ngayon.
Wala na kasi akong trabaho doon. Nag-resign ako. Dito ko na gustong magtrabaho. Sagot ni Raymond, napuno ng determinasyon sa kanyang mga salita. Nang marinig ito ni Marisa, hindi niya napigilan ang pag-iyak sa kasiyahan. Salamat Raymond, halos magkanda kuba-kuba na kami dito ni Jenny sa pagtitinda. Makakatulong ka talaga sa amin ng malaki. Habang ang tatlo ay nagtutulungan sa paglalako ng mga isda, napansin nilang pumasok si Carmela sa palengke. Nang makita niya ang masayang atmosfera at masiglang pagtitinda, hindi niya napigilan ang ngiti sa kanyang mga labi. Jenny, Raymond, Marisa, mabuti naman at masaya kayo dyan. Bungad ni Carmela, na tila ba puno ng kasiyahan sa kanyang mga salita. Ma'am Carmela, ano po ang inyong ginagawa dito sa palengke? Tanong ni Jenny, na puno ng pagtataka sa kanyang boses. Napangiti si Carmela sa tanong ni Jenny. Gusto ko lang sanang makipag-usap sa inyo. Gusto ko sanang linawin na buo na ang aking suporta sa inyong relasyon ni Raymond. Sagot ni Carmela. Napatingin sina Jenny at Raymond sa isa't isa, puno ng kagalakan at pag-asa sa kanilang mga mata. Talaga po, Ma. Salamat po sa inyong suporta. Sabi ni Raymond na may pasasalamat sa kanyang boses. Ngunit bago pa man makapagsalita si Jenny, tumungo na si Carmela sa kanya. Jenny, gusto ko sanang mag-offer sa'yo ng trabaho sa opisina. Gusto ko sanang maging bahagi ka ng aming pamilya, sabi ni Carmela, na tila ba puno ng pag-aalok sa kanyang mga salita. Ngunit tumango si Jenny, may kasamang ngiti sa kanyang mga labi. Salamat po sa alok, Ma'am Carmela, pero masaya na po ako sa trabaho ko bilang tindera ng isda dito sa palengke. Gusto ko ring manatili kasama si Marisa, sabi ni Jenny. Napangiti si Carmela sa sagot ni Jenny. Naiintindihan ko, Jenny. Basta't nandito ako para sa inyong dalawa, laging handang tumulong, sabi ni Carmela, na puno ng pag-unawa at pagmamahal sa kanyang mga salita. Habang naglalakad palayo si Carmela, may biglang dumating na isang babae sa palengke. Si Trixie, na bitbit ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Sorry, Jenny, Marisa, Raymond. Promise, never ko na ulit kayong guguluhin. Isa pa, allergic ako sa isda. Nagtawanan na lang silang lahat, at diyan nagtatapos ang kwentong ng dalawang mag-best friend na tindera ng isda sa palengke. Mahirap man ang buhay pero pinili pa din nila ang magpakatatag at maging mabuti sa kapwa. Salamat sa pakikinig sa istoryang ito. Kung nagustuhan mo ang video, please like, comment, and subscribe.